malinaw ang salita ng Diyos na walang sino sa tao ang karapat-dapat. Ngunit ang Diyos sa kanyang habag, natawad niya tayo sa ating mga sala at pinagkalooban pa tayo ng biyaya na makapaglingkod. Kaya ngayong umaga, salamatan natin ang Diyos sa biyayang binigay niya sa atin bawat isa. Tayo ay sumamba sa Kanya, nagpuri sa Kanya. Kunyari, may tanong ako. Kunyari ikaw, pinagkalooban ka ng karunungan ng Diyos, katalinuhan ng Diyos na hanggang ngayon ka na lang. Nalaman mo, Last day mo na. last day mo na. At ngayon, sabi ng Lord sa iyo, sige, tawagin mo na yung iyong mga mahal sa buhay. At magbilin ka na sa kanila. Kaya ikaw, tinawag mo lahat, yung mga kaibigan mo, kung buhay pa yung asawa mo, mga anak mo, mga kapatid mo, apo mo, lahat ng mahal sa buhay, pinulong mo sila. Tinawag mo kasi, alam mo, graduation mo na bukas. Wala ka na bukas. Anong sasabihin mo sa kanila? Sa tingin mo, anong sasabihin mo sa kanila? Joke time ba to? Hindi. Napakaseryoso ng panahon na ito. Pwedeng malungkot, pero may puno din ang pag-asa. Kaya, itong tanong na ito actually, nakita natin dun sa nangyari sa Panginoong Jesus at sa kanyang mga alagad. Ang Panginoon, alam niya na ito na yung huling gabi, makakasama niya yung kanyang mga alagad. Kaya dun sa hapunan, tawag nga dito ng marami, the Last Supper, huling hapunan. At dito may mga pinahayag ang Panginoon na pagtitiwala ng Panginoon, gagawin ng kanyang mga alagad. Nais kong basahin natin yung Lucas chapter 22, 14 to 20. Lucas 22, 14 to 20. 14, nang sumapit na ang oras, dumulog si Jesus sa pagkasama ang kanyang mga apostol. Sinabi niya sa kanila, matagal ko nang hinahangad na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwa na ito bago ako magdusa. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain nito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos. Verse 17, lumumpot siya ng sangkopa at matapos magpasalamat sa Diyos ay ibinigay iyon sa kanila at nagsabi, kunin niyo ito at paghati-hatian. Sabi ko sa inyo, mula ngayon hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggang sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Lumampot din siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinaghati-hati iyon at ibinigay sa kanila. Sabi niya, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-ala-ala sa akin. Gayun din naman, lumampot siya ng kopa pagkatapos maghapunan at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinag-ibay ng aking Diyos, ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong banal na salita. Turuan mo kami, bigyang taus-pusong pagpapahalaga ang naging ritual na gawain po namin kada unang
linggo ng buwan ang huling hapunan, pagpira-piraso ng tinapay, communion, breaking of bread, na aming tinatawag ngayon. Nawa po sa tuwing kami ay dadako sa panahon na aalalahanin namin yung iyong ginawa para sa sangkatauhan. Gawin po namin ito na may pagkaunawa sa tunay na layon, tunay na kahulugan, ang maging mga simbolismo ng gawain ito. Pabigyan ka namin ang hope na papuri at karapat-dapat na pagsamba. Salamat po. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yung Panginoon, nung siya ay nakasama ang mga alagad huling gabi, itinakda niya itong gawain ito para yung mga alagad na may iwanan niya ay gagawin bilang pag-alala sa Kanya. Katunayan, makikita po natin na totoo nga, nung kinaumagahan na huli na ang Panginoon, dinampot na siya, nagdusa siya ng mga paghihirap, at napako siya sa krus, binigay ng Panginoon ang kanyang buhay para sa kasalanan mo, para sa kasalanan ko, para sa kasalanan ng lahat ng tao sa mundo, upang minsan, no, at sa panghabang panahon na tayong mga makasalanan tao na hindi umabot sa kaluwalhatian ng Diyos ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Na muling manumbalik yung ating pakikipag-ugnayan sa Diyos na naging nahadlangan ng ating mga kasalanan, na ngayon ay tayo ay pababalik gaya doon sa binasa natin kanina yung sa ating programa, yung sa awit, no? Hindi na forever magagalit ang Diyos sa atin. Bagkus ang Diyos sa ginawa ni Kristo ay binuhos niya ang pagmamahal para sa atin upang bawat isa sa atin ay daluyan ng kanyang pagpapala, biyayaan ng kanyang mga mabubuting gawa. Kaya ganun kabuti ang Panginoon sa atin. Katunayan, yung unang simbahan nung namatay na ang Panginoon, isa sa mga bagay na ginagawa nila regularly ay yung huling hapunan, communion, breaking of bread. Yung ginagawa natin every first Sunday ng buwan. Makita natin na dahil ginagawa nila to ng tama, dahil ang ritual na to ay alam nila yung tunay na layunin at daman nila sa kanilang puso yung mga simbolismo ng gawain ito. Nakita natin yung pagpapala sa kanila. Magkaroon sila ng matinding pagkakaisa. Ilang maraming bahagi sa iisang katawan ni Kristo. Yung pagkakaisang to, hindi to pilit, hindi to manipulated. Ang pagkakaisang to ay tagos sa puso na bubuhay ang bawat isa. Kaya nga dun sa panahon ng pinanganak ang Iglesia, maging sila ay handang isakripisyo yung kanilang mga tinatangkilik. Karami sa kanila, nagbenta pa ng kanilang mga pag-aari upang maibahagi sa mga unang. Ganito katindi yung impact ng iniwan ng Panginoon sa kanila. At sa panahon na pinag-uusig sila, yung mga pagkakataon na yun, hindi madali ang pagiging isang Kristiyano. Katunayan, si Pablo, bago siya maging apostol ng Lord, bago siya tinawag ng Lord, ang gusto niyang gawin, usigin ng mga Kristiyano na
tagurian silang Kristiyano. Tayo nung panahon dun sa Acts, unang tinawag na Kristiyano yung mga tagasunod ni Kristo. Hindi madali, pero ang lakas ng loob nila, ang tapang nila, sapagkat buhay na buhay na buhay na buhay sa kanila ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At may paalala sa kanila, sa tuwing na sila ay magkakatipon, nagpipira-piraso sila ng tinapay, at alam nila, bakit nila ginagawa ang mga bagay na ito? Through the years, maaaring mabago kasi dahil naging ritual. At ito dahil naging ritual, napakalaki ng panganib na ginagawa ito na hindi tama ang simbolismo. Gagawin ito na hindi mo alam ang layunin. Basta per Sunday ng linggo, meron kami niyan. O kaya pag pinasa na ng mga leaders natin dito, yung mga lalaki dito yung tinapay, kuha ka lang ng tinapay, kain ka lang, parang Jollibee. O maaaring pintasan mo, ito Skyflex to, suriin itong kinakain mo. Nalaman mo Skyflex siya, tapos yung ininom mo, parang ano to parang wells. Hanggang ganun lang ba tayo? Mali. Kasi may tunay na layunin ang ginagawa. May simbolismo yan. At kung tagos sa atin yung unawa ng mga simbolismo at ang ginagawa yan, hindi tayo magkikwentuhan pag may Lord's Supper. Hindi ito yung panahon para mag-joke ka. Sa katabi mo at magtawanan kayo. Ito yung panahon na nagsusuli ka ng iyong sarili sa iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. At dito pinagyayaman ng Diyos yung ating spiritual na kalagayan. Dito mas lalo natin nakikita ang paghahari ng Diyos sa ating mga buhay. At sa paggawa ng tama, dito lumalakas ang bawat isa sa atin. Maring sa panahon na ito, dito pagalingin ng Diyos ang iyong mga kasakitan. Kasakitang spiritual, sapagkat huwag naman natin itanggi ako o si Pastor Roman, nabubuhay tayo sa mundong ibabaw at bawat isa sa atin ay hindi perfecto sa ating paglakad. Bawat isa sa atin nakatira pa rin sa katawang lupang ito na mahina at bumabaksak sa kasalanan. Diba? Pero sa mga pagkakataon ito, pwede ito yung pagkakataon para mamingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, paglilinis sa Diyos sa ating buhay, at muling maging malinaw sa atin na pwede tayong lumaban sa kasalanan sapagkat tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Amen. Kundi tayo ay alipin na ni Kristo. Pinatawad na ni Kristo, pinagtagumpay na ni Kristo at tayo ay alipin na ng katwiran sa biyaya ng Diyos sa tulong ng Santong Espiritu. Sa paggagawa ng huling hapunan sa tamang kaparaanan, madaming milagro ang nangyayari sa atin. Marahil sa buhay natin, may mga hindi na tayo naintindihan kasi iba't ibang uri ng problema ang ating kinaharap sa buhay natin. Iba ang problema nyo kaysa sa problema ko. Iba ang struggles nyo sa buhay kaysa struggles ng iba. At minsan ang hirap i-explain, ang hirap i-memorize ng buhay. Hindi sakto ang buhay. Pero ang mabuti dahil nakasama mo ang Diyos, kasama mo si Kristo, ikaw ay bahagi ng katawan ni Kristo. Isa kayo sa Panginoon. Maaaring ito yung panahon ang Diyos ay makapangusap sa iyo. Ano ang buhay? Paano ang buhay? Maraming nangyayaring maganda at maayos kung tama ang pag-unawa. Nagpatuloy yung unang iglesia sa pag-piraso ng tinapay at dahil tama ang kanilang ginagawa, napansin natin dun sa pagkakasulat ng Acts of the Apostle,
Historical yan eh. Makita natin kung gaano dahil daman nila ang layunin ng kanilang ginagawa. Gaano naging nagkakaisa ang mga alagad. Ang kanilang koneksyon kay Jesus ay sariwa at buhay. Hindi sila yung you have forgotten your first love. Hindi sila yung nanlamig sa kanilang pakikipag-ugnayan kay Kristo at ang lakas ng kanilang pananampalataya. Nagbigay sa kanila ng mga milagrosong mga pagkakataon, mga hamong hinarap na napagtagumpayan nila ng gusto. Ang danger kasi ng ritual, pagka ito'y ginagawa, sinasagawa ng walang pag-unawa sa kahalagahan, sa layunin at yung konteksto ng ginagawa dito. Ito yung danger. Ito yung nakakatakot. Paggawa ng ritual. Ito yung siyempre kailangan natin mag-ingat bilang mga anak ng Diyos. Kaya ito yung dahilan kung bakit sabi ni Pastor Norman, share namin na magkaroon tayo ng pagkakataon na ipaliwanag ano ba itong huling asunan. Kasi maraming pagkakataon, ginagawa natin to, nakasanayan na natin. Pero sa biyaya ng Diyos na ipakita ko ang totoong konteksto ng gawain ito. At sa bawat paghuling hapunan natin, mapagyaman ito yung ating gawain. Nawa, malaman natin ang kasaysayan, ang kahalagahan ng ritual na to. At tuwing gagawa tayo nito, nagbumuni-muni tayo sa mga simbolismo. Tuklasan natin ang tunay na kahulugan sa likod ng mga simbolismo at bakit natin ginagawa ito. At sa pakikilahok natin sa huling hapunan, breaking of bread, Holy Communion, alam natin yung layunin, bakit natin ginagawa ito. At nabigyan natin ng tunay na pag-alala ang Panginoon Jesus. Mayaman niyang kabutihan sa atin. Binayaran ni Jesus ang kasalanan na hindi natin pwedeng bayaran. Ang mabuting gawa, never. Kulang ang mabuting gawa natin para mabayaran yung ating mga kasalanan. Katunayan, naging malinaw ang salita ng Diyos na ang mabuting gawa ay maduming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi ka tanggap-tanggap na maging kabayaran yung good works. Marami sa mga sekta ng reliyon, ayan, puro yan ang focus. Yung ginawa mo para ikaw ay maligtas. Sa Kristyanismo, sa Ebanghelyo, iba, pinagdiriwang natin dito yung ginawa ni Jesus para sa atin, para tayo ay maligtas. Hindi sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya nga, dahil si Jesus alam niya yung kanyang misyon dito sa lupa, bakit siya pinanganak, bakit siya sinugo ng Diyos Ama dito sa lupa, alam niya yun, para siya yung maging kabayaran sa lahat ng kasalanan natin. Kaya nung gabi, bago siya matapos ang kanyang pagmimisyon, pinulong niya yung mga alagad niya, yung binasa natin kanina. At dito, nagbigay siya ng mabili, gagawin bilang pag-alala sa ginawa niya, sa gagawin niya para sa atin. Kaya, tuwing tayo ay nag-communion, breaking of bread, Lord's Supper, kung ano man ang ibang tawag natin sa gawain ito, ito yung pag-alala sa ginawa ng Panginoong Jesus. At dahil sa inaalala natin ang Panginoon, dapat sa tuwila na inaalala natin ang Panginoon,
ang puso natin ay punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Diba? Ikaw ba ay kaibigan ka na ang laki ng utang mo? Sabi sa'yo isang araw, bayad ka na. Mamahalin mo yung kaibigan mo yun. Diba? Magiging special siya para sa'yo. Ang Panginoong Jesus, isang araw sinabi sa atin, tinubos ko na ikaw sa pagkakasanla mo sa demonyo. Ngayon malaya ka na. Dapat sa tuwing inaalala natin yung ginawa ng Panginoon, ang puso natin ay nag-umapaw sa pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Amen po ba doon? Amen. Amen. Kaya nga, yung sa paghanda ng Panginoon sa paglisa niya, pagkatapos ng kanyang misyon, nagkaroon sila ng huling hapunan. Inanda na ng Panginoon ang bawat isa sa kanyang pagpanaw. Alam niya eh. Ako inisip ko din, pag ako kunyari, alam ko na bukas wala na ako, ano man sasabihin ko kay Sen? Bibilin ko kay Hannah, kay Pao, kay Luis, kay Jeff. Ano yung sabihin ko kay Pastor? Napaka-importante nito eh, di ba? Kasi yung mga pangunahin na sasabihin mo. Kaya itong ginawa ng Panginoon sa kanila, sa mga alagad, napaka-importante nito. At ito yung ginawa ng Panginoon noong panahon na yun. Sa pamamagitan ng pag-alalang ito sa gagawin ng Panginoon, nagtatag ang Panginoong Jesus ng bagong tipan. Ang bagong tipan, pinakilala ni Jesus ang bagong tipan at ang kahalagahan ng kanyang katawan at dugo. Pinakilala ni Jesus ang bagong tipan at ang kahalagahan ng kanyang katawan at dugo. Bagong tipan, nagbibigay sa atin ng bagong pag-unawa ng tao at Diyos. Bagong pangunawa sa relasyon ng Diyos at sangkatauhan. May bagong tipan. Kasi may lumang tipan, di ba? Ang kaligtasan natin, wala nang bumaksak ang ating unang magulang, si Adan at si Eva, kasalanan. Nung panahon na yon ay may plano na ang Diyos para iligtas tayo. Pumili siya ng isang tao, pamamagitan ni Abraham, at sa lahi ni Abraham ay nabuo ang isang pamilya, at sa lahing ito nabuo ang isang nasyon. At gagamitin niya ang nasyon na to para mas maging malinaw ang plano ng Diyos ng kaligtasan sa lahat ng tao, sapagkat malinaw ang Biblia. Iniibig ng Diyos ang lahat ng tao sa sanlibutan. Mahal niya tayo, hindi lang isang pamilya, pero kailangan makita natin to ng malinaw. Kaya nga sa pamamagitan ng nasyon, ng Israel, sa bayan ng Israel, dito maraming mga anino na ginagawa sila noon bilang isang araw magkakaroon ng tunay na katuparan, at ang katuparan na yan ay magiging sa pamamagitan ni Jesus. Di ba, alam natin na sa pakikipag-ugnayan ng bayan ng Israel sa Diyos, sabi nga ng marami sa atin na ang Israel ang piniling nasyon ng Diyos. Marami silang mga ginagawang ritual. Kagaya ng every year, mag-aalay sila ng tupa, malinis, walang pintas, papatayin ng tupa. At yung dugo ng tupang iyon ang siyang
simbolismo na aalis ng kasalanan. Sabi nga ng Biblia, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sabi ni Pablo sa Romans, for the wages of sin is death. Kaya may dugo. Pagbububo ng dugo. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang nakakalungkot at nakakatakot na katotohanan sa lahat ng tao, lahat tayo nagkasala. Lahat tayo mapaparusahan ng kamatayan. Pero gaano na lang ang pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan. Binigay niya yung kanyang buktong na anak, si Jesus, upang kung sino man ang sasampalataya sa Kanya, hindi siyang papahamak, kakaroon siya ng buhay na walang hanggan. Noong mga nakaraan sa pamamagitan ng bayan ng Israel, may mga simbolismo ng ganyan, pinapatay ang tupa, parang kabayaran. Maalala niyo si John the Baptist na nakita niya ang Panginoong Jesus. Ang unang sinabi ni John the Baptist, "Behold, the Lamb of God that takes away the sins of the world." Ito yung plano na once and for all, darating yung tagapagligtas. Liligtas lahat ng tao sa kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo ng isang tao na walang kasalanan. Unblemished, hindi nabahira ng dumi ng sanlibutan. Kaya nga virgin birth ang Panginoon upang siya yung maging kordero ng Diyos. Magiging sakripisyo para sa kasalanan ko, kasalanan mo, kasalanan ng lahat ng tao. Noong una, they're looking forward ng lumang tipan sa darating na tagapagligtas. Tayo, looking backwards na tayo, 2,000 years nangyari na. Pero sa lahat, ito yung plano ng Diyos. Pamamagitan ng pagbububo ng dugo, with the shedding of blood, there is forgiveness from our sins. Noong mga panahon nun, mga hayop ang ginamit. Pero sa pagkakataon na ito, pagpasok ng bagong tipan, ito ay sinelyuhan ng katawan at dugo ng Panginoon. Yan po yung sinasabi ng Panginoon doon sa huling hapunan. Naalala pagka tayo ay nag-celebrate. At hindi lang yun. May katotohanan din tinuturo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, iinom muli ako ng popa pagka dumating yung kaharian ng Diyos. Alam niyo ba na tuwing tayo ay kakain ng tinapay at iinom ng katas ng ubas, dinideklara natin, isang araw ang Panginoong Jesus ay babalik sa atin. Siya'y maghahari physically dito sa lupa. Makakasama natin siya sa kanyang paghahari. Mga kalugan, isang araw, babalik muli ang Panginoon. Yung muling pagbabalik ng Panginoon. Yan yung i-celebrate natin, yan yung bagong tipan. Yan yung bagong kasunduan na ibinigay ng Diyos sa atin. At yan yung utos ni Jesus na dapat natin gawin. So, mahalaga ang muling hapunan. Ito, nung sa panahon na yon, pinaganda ng Panginoon yung mga alagad, tinatag yung bagong tipan at may pangako ng muling pagbabalik. May puntahan natin, sabi ng Panginoon, gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin yung naghati-hati ng tinapay. Sabi ng Panginoon, ito yung nagre-representa ng katawan. Katawan ni Jesus ay binigay sa inyo. Ang tinapay ay kumakatawan sa katawan ni Jesus. Bigay bilang sakripisyo para sa kaligtasan ko at kaligtasan mo. Yung
sinisimbolo sa tinapay. Yung tunay na kahulugan nito ay mas malalim dyan eh. Hindi tayo doon sa ipang-ibabaw. Kung tayo sa mas malalim na kahulugan, doon tayo sa layon. Bakit natin ginagawa ito? Ano yung inaalala natin? Kaya nga yung tinapay, ito yung pagre-representa ng sakripisyo at pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang hirap ng pinagdaanan ng Panginoon para sa atin. Alam niyo ba na binugbog ang Panginoon? Tinataw ang Panginoon? Nahirapan ang Panginoon? Sinibat ang Panginoon sa tagiliran? Ang isip mo to, maiiyak ka, ang hirap nasa ng Panginoon. Lahat ng to, tinanggap ng Panginoon. Dahil mahal ka niya. Dahil mahal niya tayo. Dahil alam niya, ito yung paraan ng Diyos para tayo maligtas sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng marami, salvation is free. Libre ang kaligtasan. But salvation is cheap. Pagka pinagbayaran doon ng katawan ng Panginoon. Pinagpira-piraso ang tinapay. Nagre-representa ito ng iisang tinapay, iisang katawan ni Kristo. Pero maraming parte. Tayo, iba-iba tayo. Hindi naman pare-pareho yung mga magulang natin. Diba? Iba-ibang DNA natin. Iba-ibang pinanggalingan natin. Pero alam niyo pa, titignan mo yung katabi mo ngayon. Isa lang kayo. Kapatid kayo. Kayo ay pinagkaisa ni Kristo. Kaya pwede mong mahalin yung kapatid mo. Pwede mo siyang ipag-pray. Pwede umiyak ka pagka may mga problema siya. Nararamdaman mo. Kasi isa lang yung katawan mo. Kapareho kayo. Pag-struggle siya sa kasalanan, gusto mo siyang tulungan para ma-overcome yung kasalanan. Hindi mo siya husgahan, insultuhin, kantsawan, social media, i-shout out. Okay, mamahalin mo siya. Tulungan mo siyang recover sa kanyang buhay. Sapagkat, isa lang tayo ng katawan ni Kristo. Kaya pag may blessing yung kapatid, hindi ka nainggit. Natuwa ka. Oh, thank you Lord. Honor student ka na naman. Masaya ka dahil sa nakita mo yung kabutihan ng Diyos, yung biyaya ng Diyos, pinagyayaman ng Diyos sa iyong kapatid. At alam mo, ikaw din, sa iyo din. Ito yung magandang maunawaan natin kapag tayo ay nagdiriwang ng huling hapunan. Tayo ay marami, pero tayo ay iisang katawan ni Kristo. Hindi tayo magkaisa o isang katawan ni Kristo sapagkat may pinirmahan tayong kontrata. Wala tayong pinirmahan. Pero alam natin sa ating spirito, sa ating buhay, sama tayo, magkaisa tayo. Yan yung nasabi ko nga kanina nung sa lumang tipa. Celebrate sila ng communion service. Umating sa punto talaga na nawasak yung kasakiman. Biro mo yung mga Kristiyano na binenta yung kanilang property para i-share. Diba? Nawala yung boundaries sapagkat iisang katawan. Yan, sa tamang pag-celebrate ng
Lord's Supper. Yan yung mga spiritual na pagpapalang dapat ay nabubuksan ng ating mata at nakikita natin. At ang tinapay bilang spiritual na pagkain para sa atin, para tayo ay lumago. Si Kristo, alam natin, siya yung salita ng Diyos. At pakikibahagi natin sa tinapay ay nangungulugan pakikibahagi natin kay Kristo, pakikibahagi natin sa salita niya para sa ating paglago. Amen ba doon? Amen? Kasama ko pa rin kayo? Amen. Yun. So, mahalaga yung pagpasa ng simbolismo ng tinapay. At sa paggawa natin ng huling hapunan, yan yung naalala natin. Yan yung nangyayari sa atin. At yan yung mga pagpapalang natatanggap natin. Yung kopa bilang dugo ni Kristo, yung dugo, yan yung nagtibay ng bagong tipan, bagong kasunduan. Ang kopa ay sumisimbolo sa dugo ni Jesus na nagbigay, nagselyo ng bagong tipan sa pamamagitan ng Diyos. Tayo na makasalanan. Yan yung dahilan kaya pwede natin confidently, pwedeng malakas ang loob natin. Alam natin makatotohanan na tayo ay napatawad sa ating mga kasalanan sapagkat pinagbayaran ng Panginoon sa kanyang dugo. Nadami ka bang kasalanan? Bigat ba ng buhay dahil sa kasalanan? Good news. Binayaran ng Panginoon ang ating mga sala. Walang taong hindi makasalanan. No? Lalo na ako. Baka si Pastor Norman, ganun din nararamdaman. Alam niyo, bakit ko nasabi yan? Kasi si Pablo, si St. Paul na sumulat ng 13 letters, halos kalahati ng bagong tipan si Pablo ang may akda. Siya mismo nasabi niya, I'm the worst of sinners. Kasi ang katotohanan, kapag alam mo itong ginagawa natin ito, ang nakikita mo yung kasalanan mo, hindi yung kasalanan ng katabi mo. Hindi yung kasalanan ng asawa mo, ng kaibigan mo. Nakikita mo ng malinaw, binubuksan ng Diyos ang iyong isipan. Ikaw ay makasalanan. Ang dami mong palpak sa buhay. At habang lang ng Diyos ang dahilan kung bakit ito ay merong kaligtasan. Isang araw, lilisan tayo sa mundong ibabaw eh. Sabi niyo, may mga umalis, di ba? Ang daming kasalanan ng taong yan. Pero maganda, no? At tayo, makasalanan man. Pero yung lakas ng loob natin, nakabatay, hindi dun sa ginawa natin, kundi yung ginawa ni Jesus para sa atin. Binuhos niya yung kanyang dugo para sa papatawaran ng ating kasalanan. Diba? Igagawa ba nito maliban kay Jesus? Kaya pag naghuhuling hapunan tayo, ito yung inaalala natin. Na dapat ang puso natin ay punong-puno ng pasasalamat, pagmamahal, respeto. Daman natin yung layunin ng ating ginagawa. Hindi ito ordinaryo. Hindi ang gawain ito ay makabuluhan para sa atin. Dito, habang uminom tayo ng katas ng ubas nakalagay dun sa kupita, naalala natin na ang dugo ni Kristo ang nagbayad ng lahat ng kasalanan natin. Maliit man o yung
nakakahiyang kasalanan ginawa natin. Ang Diyos ang nagpatawad. At dahil dito, pinagdiriwang natin dahil sa pagtitiwala natin kay Jesus bilang Panginoon ng ating buhay at tagapagligtas, tayo ay may buhay na walang hanggan. We have eternal life. May buhay na walang hanggan. So, ang pangunahing punto ng paghuling hapunan ay inutos po ni Jesus bilang pag-alala sa Kanya. Inaalala natin yung ginawa ng Panginoon. Ang tinapay bilang pinaghati-hati bilang katawan ni Kristo. At ang kopa tataglay ng katas ng ubas, dugo ni Jesus. Yun yung inaalala natin. Naalala natin ang sakripisyo, kamatayan ni Jesus para sa ating kaligtasan. Kaya sa tuwing na tayo ay naghuhuling hapunan, ito'y ginagawa natin na may paggalang, may pangunawa sa layo, at may taus-pusong pasasalamat sa ating Diyos at Panginoon. Napakahalaga ng gawain ng huling hapunan. Kaya nga si Pablo, may warning siya. Nagbigay siya ng warning. Kasi ang sa ritual, yung ginagawa mo lagi-lagi, may problema sa ritual. Sa ginagawa niyan, hindi mo na alam ang simbolismo. At dumako nga sa punto, yung pinaalalahanan ni Pablo, ang mga taga-Korinto, dahil mali ang kanilang gawa at sasagawa ng huling hapunan. Sabi ni Pablo, iba sa inyo, ganito nangyari. Busog na busog ang iba. May meal siguro, madami talagang pagkain. Iba sa inyo, nalasing. Alak niya ginamit. Kaya iba sa inyo ngayon, namatay na itong suganan niya. Yung warning. Kasi dapat ginagawa natin ito, hindi natin binabagoy. Ang pag-aalala sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Ito'y ginagawa natin may taus-pusong respeto. Sa unang Korinto 11:27, dinilaan ni Pablo ang mga taong hindi nakahanda. May handa pa lang ginagawa bago kumain ng tinapay at uminom ng katas ng ubas sa kopa. Dapat pala, pag ginagawa natin ito, naghahanda tayo. Naghahanda ng ating mga sarili bago tumanggap ng banal na hapunan. Sapagkat pag hindi natin ginagawa ng tama ang banal na hapunan, ang tatanggapin natin ay hatol sa ating sarili. Imbis na grasya, ang tanggapin natin, disgrasya pa. Imbis na pagpapala ng Diyos, hatol ng Diyos. Kaya nga, yun yung danger ng ritual, paulit-ulit, habang ginagawa. Wala na yung layon. Bakit ginagawa yan? Kaya nakakatakot pag gagawin natin yan, nagtatawanan tayo. Mali. Pagkwentuhan tayo. Mali. Nagawa natin yan na ating mga sarili nakikipag-ugnayan sa Diyos. Gagawin natin yan na sinisiyasat natin yung ating sarili. Lord, tawarin mo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Kasi, hindi nilagawa tayong kasalanan, di ba? Ito yung panahon na nagpapalinis tayo sa Panginoong Jesus. Kung hindi kinuwento ni Pablo yung sa Romans chapter 6, yung nangyayari sa atin. Sabi niya, may mga gusto tayong gawin,
na alam natin dapat na ginagawa natin, pero hindi natin nagagawa. May mga kasalanan na ayaw natin gawin, pero nagawa natin. Ito yung buhay natin ngayon kasi pinatawad nga tayo ng Panginoon, pero nakatira pa rin tayo dito sa katawang lupa, sa flesh, na bumabagsak sa kasalanan. Kaya nga, ito yung pagkakataon na nagsisiyasa tayo sa ating sarili. Ito yung pagkakataon na muling pinapaalala natin sa ating mga sarili na tayo'y pinalaya na ng Diyos sa pagkakaalipin natin sa kasalanan. At ngayon, sa biyaya at tulong ng Diyos, sa kalakasan na ibibigay niya sa atin na pagkatagumpayan natin ang kasalanan na ito. Kasi sinisiyasat natin yung sarili natin. Maraming magagandang nagbabago na dito rin, magkakaroon tayo ng pag-uusap sa Diyos, panalangin sa Diyos, na tulungan ka, iwasan mo yung mga kasalanan na laging nadadapa ka. May mga kasalanan na parang nagagawa natin paulit-ulit. Diba? Ito yung pagkakataon para hingin natin ang tulong ng Diyos. Hingi tayo ng biyaya ng pagtagumpayan natin ito. At ito yung pagkakataon para masubok natin o makita natin yung tunay na antas ng ating pagtitiwala kay Kristo. Ang nakakatakot kasi, sabi ng Biblia, marami ang self-deceit. Ano to? Yung sabi ng Panginoon, darating ang panahon, no? Marami sa inyo ang sasabihin sa akin, Panginoon, ako ay nagpagaling sa pangalan mo. Panginoon, ako ay sa Matthew chapter 7, ang daming ginawa, mabubuting gawa para sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon. Katunayan, maraming mga tao, tatanungin mo, ikaw ba'y ligtas? Ikaw ba'y papanig sa langit? Sabihin nila, syempre. Pero ang danger, ikaw ay self-deceived. Kaya nga, sa pagkahuling hapunan, ito yung pagkakataon na subukin mo yung sarili mo. Ako ba'y totoong Kristiyano? Ako ba'y totoong nagtitiwala kay Kristo bilang Panginoong tagapagligtas? Ako ba'y namumuhay ayon sa pananampalataya? Ako ba? Sa pagdiwang ng banal na hapunan, mahalagang maunawaan ang kahalagahan nito at gawin ito na may pagkalang pagpapakumbaba pang hindi magkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kung tayo naman ay magbabalang hapunan ngayon, papasa yung mga elemento, yung tinapay, at yung kopa, at pagkatapos ng panalangin, i-take natin, malaya tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Usapin natin ang Diyos. At gawin natin ito ng tama. Nalala ko anong nabuhay muli ang Panginoon. Kasi namatay ang Panginoon, tapos ng 3 araw, nabuhay na muli siya. May 2 disipulo, lungkot sa buhay. Ang pangalan ng isa ay Cleopas. Yung isa hindi pinangalanan. Pero naglalakad sila dun sa daanan sa Emmaus, papuntang Emmaus. At sa kanilang pag-uusap, batid ang kalungkutan sa kanilang mga naging karanasan, yung mga lalo na yung kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Nag-uusapan nila ito. At sa kanilang paglalakad may sumabay sa kanila na isang tao. Itong taong ito, habang kasabay nilang naglalakad, pinaunawa sa kanila mula sa salita ng Diyos yung mga pangyayari at dapat at bakit ito ang nangyari. Alam niyo ba, hindi nila nakilala yung kasama nila habang naglalakad sila. Kahit yung sinasabi niya ay talagang tumitimo sa kanilang puso at nagbibigay ng kalakasan at
kaunawaan sa kanilang puso. Hindi nila nakilala yun. Yung kasama nila. Pero nung yugto na pauwi na sila at niyaya nila yung kasama nila sa paglalakad, at nung hinati nito yung tinapay at binahagi sa kanila, bigla nabuksan ang kanilang isipan. Doon nila nakita na ang kasama pala nila ay si Jesus. Nawa ang pagdadaos ng breaking of bread, Lord's Supper natin, nawa sa ating susuri ng ating sarili at sa ating gawain nito, biglang makita natin ang buong linaw na sa buhay natin. Kasama natin si Jesus. Siya yung ating patnubay. Siya yung papawi kung meron mang lungkot sa buhay natin. Kung meron mang ano pa man, no? Sa ating buhay, tanong, siyang sasagot. Nawa, ang tamang pagbabahagi, paggawa ng huling hapunan ngayong umaga, maging makabuluhan sa bawat isa sa atin. Amen ba doon? Amen. Dakilang Diyos, ang aming puso ay nagpapasalamat ng taos sa iyo sapagkat ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo ang para sa lahat ng aming ikabubuti. Ang panunumbalik ng aming pakikipag-ugnayan sa Diyos. Sa mga sandaling ito, alam namin, Panginoon, na hindi galit ang meron ka sa bawat isa sa amin, kundi pagmamahal. Na alam po namin, Panginoon, gaya ng sabi ni David, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. We honor you. We worship you. We love you. In the name of our Lord Jesus